Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Monday. Gravities mga lodi, nakita nyo ano nangyari? Natapiyok mga idol yung ating market at medyo nasaktan ata. Marami atang na-liquidate ngayon mga idol, no? So mag-update tayo ngayong araw mga lodi. Ayan si Karas, kilala niyo si Karas? So, punta muna tayo sa inyo sa nararamdaman ulit mga idol. Sa nararamdaman ulit ng inyong portfolio mga lods, no? Tignan natin ang sounds ng portfolio natin. Bilis, pakinggan natin. Yung pagkatulog mo, di ba tulog ka kagabi, ay mo, bukas pagising ko, pump na yan, lumipad na yan, no? Ayun yung ini-expect natin. Pagkagising ko, kulay green na yung portfolio ko. Tapos pagtingin mo, pagising mo na, pagmulat mo ng mata, tignan mo yung portfolio mo, ganito na ramdaman mo. Alam nyo na mga idol. Wait lang mga lods tao eh. Goods. Let's go. So, update na tayo. Grabe. So, bago tayo mag-crypto news check muna tayo sa ating mga local and global news, trending news muna tayo mga lods. Matitindi rin yung mga news natin ngayon. Malupit-lupit. Mga idol, so ito, tingnan natin to. Eto. Actually, hindi ko na sana to i-news kaya lang nakita ko kasi to mga idol Ito yung diskarte ng mga tupad mga lodi, no? Isipin nyo ikakalat muna nila yung basura, tapos magpipicture sila. tapos na mga lods, no? Ang tindi mga idol. So sinasahuran natin yan mga lodi. Syempre yung mga tupad na yan, galing yan sa mga taxpayers yung sinasahod dyan. Magkano sahod yan monthly? Libo rin, 6,000 ata. O hindi ko alam kung 6. Basta mga ganun mga nasa ganun, no? Anong masabi nyo dito mga ano kayong city to, no? Umpisahan natin kasi sa umpisa nito ganun ayan. Tatapon nila yung kanilang mga basura. Ayan, nasa balde, ayan, tinapon nila, kinalat nila. Okay, sorry. So ayan di umano mga lods. Hindi ako sure kung anong ginagawa nila. Pero ayun yung caption dito, no? Binasa ko lang to. Di umano, ganun yung kanilang ginagawa. Magkakalat muna, tapos magpipicture. Di ba? Grabe. Mga idol, ang tindi nito mga to. Kaya pala kahit na tapos na yung trabaho, walang pawis, no? Hindi mo lang pinagpawisan ang ating mga ating, mga lodi. Ayan. First news. Pangalawang news natin. Ito, matindi rin to. Online gambling operator shifting to other platforms. Nako, lumipat lang ng platform mga idol. E-commerce site Viber being used, no? Sa Viber daw sila lumilipat ngayon mga lods, no? Amid tighter scrutiny of online gambling and delinking with e-wallet services, its operators have begun migrating to encrypted messaging and e-commerce applications. Senator Erwin Tulfo. So ayan mga lodi, ayun yung sinabi dito. Alam nyo sa akin di ba, dapat talaga dyan for me total ban. Total ban. Tapos kung sino yung mahuli, may pwedeng kasuhan. Kumbaga, pagbabawal mo talaga. 'Di ba? O pag nahuli ka nag-online sugal, kakasuhan ka na.
Matigas ulo mo eh. Yan, di ba? Kasi kung total ban lang yan, mga idol, gagawa ng paraan talaga yung mga yan para makapagsugal. Lilipat lang yan ng platform, punta sa iba, no? Pwede sa Telegram, ito sa Viber. Di ko alam kung pwede sa Telegram, ha. Pero sa Viber, oh. 'Di ba? Ano pa ba yung mga platform na ganun? Viber. Katulad ba ng Telegram to? Hindi ko kasi alam eh. Sabi dito, opo, dami message din sa amin dito sa bahay, may mga instructions sila. Oh, yan, dapat yan, total closure daw. Nako, di parang wala ding sa isa yung mga ililipat din. Total ban dapat yan para, ayan. Ako sa akin bukod sa total ban dapat kakasuhan yung lalabag. Di ba? Ganun yan mga idol. Kayo, ano masabi nyo dyan? Tapos ito pa. Ito, lutang ata yung nito eh. Lutang ata yung taga-edit ng Bitpinas eh. Nakalagay dito, from low peace and not always under maintenance. So parang ito yung mga tanong o parang suggestion to nung nag-meeting sila eh. From low peace to futures trading, from pure maintenance issues to more advanced crypto features. The local crypto community discuss what's the most important feature of a crypto exchange. So ayan na, kumbaga nagkaroon na sila ng mga suggestion kung ano yung mga dapat nilang gawin o kung ano yung masolusyonan nila sa mga local crypto exchange natin. Sabi dito, withdrawal, if you can't withdraw anytime, walang kwenta yan. Sa'yo ang pera tapos pahihirapan ka pa mag-withdraw, dami arte. Dami process para makuha mo sarili mong pera. Aba, yan jijihan yan, sabi niya. Tapos nakalagay dito, Treasury Secretary confirms. Lutang, ito dapat yan Tapos ito yung nilagay. Ano nangyari sa editor ng Bitpinas? Ba't ganyan? Dalawang balita na to agad Ito yung news na yan Tapos napunta dito. Ano ba yan? Ayan mga Lodi, nagkakagulo na pati dito sa Bitpinas, mali-mali na yung kanilang mga caption Ano ba naman yan? Mukhang natalo sa trade yung mga idol natin So ito, check muna natin yung ating crypto bubble mga idol So ngayon kung titignan nyo talagang durog mga Lodi, pulahan. Grabe, ngayong hours nako yan, medyo nakaka-recover na. Pero maliliit lang to, 0.6, 0.8, 1.4, mga ganun lang yan. Pero kung susumahin mo sa buong araw, ang laki pa ng binaba natin. Lalo na kung titignan natin ng XRP. Grabe si XRP, check natin 4 point something, ayan. Anong ginagawa natin pagka ganito mga idol? Kayo, ano bang ginagawa nyo pagka ganito mga lods, Kapag nakikita nyo bumababa yung market, anong ginagawa nyo? Nagbubudega ba kayo? O tinitignan nyo lang? Hayaan nyo lang muna. Abang lang tayo kung anong mangyayari. Ganun, So maraming ganun. Kaya lang ako kasi ang ginagawa ko pag ganito, nagtumatiming ako ng trade mga Lodi, So dito sa BitGet natin, may position ako dito. Kasi sakto yung position ko. Gusto ko sana, kumbaga nakapasok ako ng under $3. Kaya ang position ko 2.99. 2.99. Grabe pag position ko. Nakala ko kasi hindi niya na to kasi may guhit kanina to. Ito diyan May guhit yan kanina diyan sorry. Ship pala ayam. May guhit yan kanina diyan So kala ko hindi na siya tatama dito. Nakakala ko hindi niya natatagusin. Sabi ko, ito lang malampasan niya lang itong na to. Ayan, drop na yon. Sobrang laki na ng drop nun. Kasi kung titignan nyo, ang laki na ng drop niya, So, akala ko dito lang. Putik, pag-position ko ng 3.99, puta, bumaba pa, kinabahan ako Akala ko, sa bagay, malayo naman yung liquidation natin dito, mga idol Kasi, nakasagad yung liquidation ko, Mamaya ako na lang titignan dyan. So, ang liquidation ko is nasa 2.8 halos. Magto 2.7 na to. Pero 2.8 lang to talaga. 2.80. So, medyo malayo. Kapag nag-drop, kasi ano bang natin ngayon? Check ko lang
Sa ito. 2.4, negative 2.4 tayo ngayon, no, sa kabuuang market cap. Pag ito negative 5 o kaya negative 4 point something, mga ganon, baka na-liquidate na ako niyan. No? Sa tingin ko lang. So ngayon, so far, ano lang tayo, break even. Yeah. Oh, wala pa tayong profit, 0.4 lang. 0.6. Ayan, so magkano ano natin dyan? 100 USDT ang ano ko dito, margin. Oh, 100 USDT, ano ko ba ako? 15x. 15x leverage tayo, mga idol. Kasi pag 20x ko, medyo malapit lang yung liquidation ko, banda dito lang eh. Madaling tamaan. So, 15x ko lang. Tama, 15x lang. Para kahit pa paano malayo-layo. Sa tingin nyo ba tatamaan to? Ang aking 2.8, mga lodi. Pag ito tinamaan, talo ang ating 100 USD. Ayun po ang ano niya, kondisyon. Pero pag ito umangat na, siguro nag-positive ako ng mga 100%. Kunyari positive akong 100%. Ilalagyan ko na ito ng lock profit para wala nang talo. Pero sa ngayon, ano pa to, sugal. Kanina nga dapat dito ko lang lalagay stop loss ko kung saan mababa sa 2.9 eh. Kaya lang sabi ko yamon na. Kasi sa ilang candle to. Sa 1 hour time frame mo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pula. Ito lang yung nag-green ngayon. So hintayin natin baka ito na yung umpisa ng green. Green candle, mga idol, no? So ayan, nag-trade lang tayo, position lang tayo. 100 USDT. Oh, pag tinamaan pa to, isusugal ko na tong 57 ko. Sana yan? Sana yung liquidation niya ni Pebber? Dito na banda yan, sa 2.5, 2.6. Grabe na yun, mga lodi. No, hindi, tama mga dito, 2.7. Oh, sugal na yan. Ubus tayo pag gano'n, talo. Ganun talaga. Di ba? Nagtitrade ka eh. So, ayan. Ang ginawa ko kanina. Habang naghahanap ako ng news, tinitingnan ko rin sila. So, punta na tayo sa ating mga balita sa global news, mga idol. Tapos na tayo sa ating mga local news na nagtatapon muna ng basura. Parang si Erap to sa Ilag Pasig. Ay, saan ba yun? Manila Bay? Ba, yung nagtapon ng basura. Tapos tawag dito, nag-picture. Ganun si Erap. May napanood ko yung video dun eh. Punta na tayo dito, global tayo. Big progress on Russia. Stay tuned, sabi ni President Donald J. Trump. So medyo nagkakaroon tayo ng mga positive ngayon kumpara nyo itong una siyang umupo. Na halos lahat ng bansa kaaway niya dahil tinaripan niya ng mga malulupit. Pero ngayon, lalo na yung Russia na membro ng BRICS, medyo nagkakasundo sila. No? Speaking, eto mga idol, grabe to, no? Ukraine President Volodymyr Zelensky has arrived in DC and is now en route to President Guest House. Big day tomorrow. So ngayon to mangyayari, mga idol. It's either mamayang gabi or mamayang madaling araw sa atin pala. Big day, sabi dito ni Mr. President Trump. Big day at the White House tomorrow. Never had so many European leader at one time. So marami pala siyang bisitang European leader. My great honor to host them. Ayan, President DJT. So, busy ngayon si Daddy Trump, mga idol, at yung ating crypto, mga officers natin sa kanyang, tawag dito, sa kanyang government, yung mga tinalagay niya sa kanyang administrasyon ng mga crypto officer, sila nang bahala sa crypto natin ngayon. No, sila Paul Atkins, sila Scott Bessent, sila na yung sasagot. Pero si Daddy Trump, busy mga idol, no? So ayan, no. Grabe si Daddy. Pinapaunlad ang Amerika. He will make America great again daw, mga lods. So syempre pag goods yung nangyayari sa government ng Amerika, mga idol, goods din yan sa market, mga lodi, no? Pero ngayon talagang drop tayo. Hindi ko alam kung bakit
So, check natin tong ibang news natin. Sa crypto na tayo. Grabe. A Whale Wallet has added 16,872 Ethereum worth of 75 million since yesterday. Sino to mga idol? Sa tingin nyo, Trump ba apelido ulit nito? Mukhang acquire yung mga whale ngayon ng Ethereum mga lods no? Pero bakit nag-drop yung market? Grabe naman yan. Ano nangyari? So, punta muna tayo sa Pi Network. Nakita ko lang to mga idol. Para sa ating mga pioneers dyan. Pioneers, mga lodi. Meron tayong news. Pi Network token price stalls, but charts hint a breakout ahead. Pi Network price has formed the rare falling wedge pattern pointing to an eventual rebound, potentially to $1. Naku, grabe. Babalik ba ulit ng $1? So, sabi kasi dito mga idol, kahit na bumabagsak, no, nagkaroon tayo ng magandang itsura ng chart, which is yung falling wedge natin, na ganito yung itsura. No? Pag ito nag-breakout, may chance daw na mag $1 mga idol, no? Oh. So, good news to sa mga Pi Network natin, mga lodi. Check natin yung itsura ng Pi. Baka nga ganun, no? Sana? Falling wedge. Grabe, ano pala to? 0.3. 0.3 pala ang bebe natin, mga lodi. Gravities. Oh, ayan. So, ito yun, mga lodi. Rare falling wedge. Hindi, dapat dito pala. Grabe, no? Drop na to, mga idol. So, kung ikaw talagang solid Pi ka, ito ang isang pagkakataon para bumili ka ng maraming Pi sa murang halaga. No? Kung talagang avid fan ka ng Pi, mga idol, kumbaga naka-fire sale ang coins ngayon ng Pi Network. Kung naniniwala ka sa mga project nila, mga partnership, roadmap, may chance na pag ito nag-break dito mga lodi, kakawala yan dyan. Hanggang $1 daw. Ganun mangyayari. Grabe si Pi Ano pa mga news natin ngayon? Ito maganda rin to. Thailand, no? Thailand launches tourist DigiPay on August 18, which is today to. Foreign visitors can spend crypto via QR payments. Thailand is ready to welcome more crypto people. So alam niyo naman yung Thailand, maraming foreigner dyan mga lodi. Parang bagsakan ng mga nag-retire na mga Amerikano na gusto magkaroon ng ng asawang yun, basta yun. Thailand tsaka Philippines yung bagsakan ng mga apam. Bagsakan ng mga apam. So ito mga lodi, no, magkakaroon ng DigiPay, no, tourist DigiPay. So goods yan mga lods, QR code na lang sila. 'Di ba? Buti pa dito sa Thailand No, talagang nagkakaroon din sila talaga ng progress pagdating sa crypto. Sa atin wala talaga mga idol. Mayroon pang nag-weed sa Senate. Ay, last ng tama no? Tangin na bumomba ka sa loob ng Malacanang. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Sa Senate, mga lodi, may bumomba. Grabe yun. Sabi nila daw yan yung artista, si Nadia Montenegro. Kung siya talaga yung dahilan nag-resign na daw siya mga idol nabasa ko kanina. Nag-resign na po siya. Siguro nahiya na yun na bumalik pa dun. Siyempre, siya yung pinagbibintangan. Kung mapatunayan man o hindi mapatunayan, siyempre, delikadesa na lang. Hindi na siya babalik dun. Mahihiya na siya. Tabang tuwing may nakita sa kanya dun, yun yung bumomba sa CR. Di ba? At dahil sa kanya, nagkaroon tuloy ng mandatory drug testing doon, yung mga senador, mga idol. Ang laki ng ginawa niyang doon, ambag para magkaroon ng ganun, mga lodi, no?
Sa atin ganun, dito sa kanila puro progress na tayo, puta. Wala talagang ano rito sa Pilipinas, mga idol. No? So ayan, gravities. So, congrats sa Thailand mga lods. At syempre, Japan naman tayo. Japan's FSA will approve the country's first yen stablecoin. Magkakaroon na sila ng stablecoin mga lodi and set to launch as early as this fall. Ayan, this fall. Alam ko ang fall season sa Japan kasi kasabay ng Tekken yan yung kumbaga nagre-release ng mga ng mga karakter eh. Meron din ako inaabangan ng fall season na lalabas na karakter sa Tekken. So ang alam ko, bare months to mga lodi, no? September to November ata yung fall season sa Japan. Kung di ako nagkakamali September to November ang alam ko na fall season sa kanila. So magkakaroon na sila ng first yen stable coin. Wow. No, goods na goods yan mga idol. At syempre, BlackRock Larry Fink appointed as in. At ito BlackRock Larry Fink appointed as the interim co-chair of the World Economic Forum mga idol, no? So naging interesting lang sa akin news na to kasi si Christine Lagarde ng Central EU Euro basta yun kasi kilala niyo na yun, no? Kasama din siya dito. Isa siyang advisor ng Trustworth Advisor siya ata dito, nakalimutan ko na ano ba naman yan. Basta yun, isa siya dito. So kasama niya na si Larry Fink dito ngayon mga idol. Si Christine Lagarde mga lodi talagang alam niyo naman na Ripple XRP fund, no? Talagang makaganon yun. So ngayon magkasama na sila ni Larry Fink. Hindi kinokonekta ko lang mga lods pero pwedeng hindi naman anuhin ni Larry Fink yung XRP or Ripple, wala nang problema doon. Pero eto mga lodi kumbaga sila yung mga officer diyan, 'di ba? Magkakasama sila. So magkakaroon sila ng mga pag-meeting, usapan-usapan, 'di ba? So ayun, si Christine Lagarde pa naman parang pro Ripple XRP tas ayaw niya sa Bitcoin. Parang ganun yun Hindi tinabla niya yung Bitcoin. So ayan, mag-aaway sila ng dalawa. Hindi ko alam kung ano mangyayari diyan mga idol, no. At tas eto, goods to mga lodi lalo na sa mga taga Europe, no? Zero tax on crypto for EU citizens, legal past permanent. The best option for Europeans in 2025. Yan, grabe. Wala nang tax mga idol. Ang crypto. No? So ayan, so punta na tayo dito sa news ng XRP. Overnight incoming. Ito yung mga natin mga medyo sobrang nag-hype. Pero basahin na rin natin. Overnight incoming Tether, Bitcoin, Grace 1. Nako. Mukhang alam ko na yung sasabihin nito Tether will be sanctioned. Sabi ko na nga ba Tether will be sanctioned and collapse. BTC artificially inflated by USDT minting. Nako. Bitcoin tanks overnight. ETH yung Ethereum follows all liquidity transfer to XRP. MicroStrategy goes bankrupt. Wall Street gets wiped out. Ayan yung sinasabi dito neto, no? Parang alam nyo mga lodi, yung mga sinasabi nila dito, pwedeng mangyari pero para sa akin sobrang exaggerated ng mga sinasabi nila. Talagang sa tingin nyo ba papayag na ganun yun? Bigla na lang mabankrupt yung MicroStrategy, bigla na lang bumagsak yung Bitcoin, bigla na lang bumagsak yung Tether. Pero sa akin siguro may chance kung talagang mapatunayan yung mga ginagawa nila. Pero hindi yun ganun kadaling sabihin mga lods, no, for me. Kasi sa akin, alam nyo sa mundo ng crypto talagang nagkakaroon ng siraan, tapos sinishil, no? Kumbaga, magsishil sila ng mga coins, tapos sisiraan din nila yung ibang coins. So, sa mga ganitong news mga idol, mas maganda mag-research kayo kung ano yung sa tingin nyo na, pwede ba mangyari yan? Baka hindi naman pwede mangyari. Pero kasi yung Tether tsaka Bitcoin, na-research ko na rin yan, talagang medyo delikado talaga yung dalawa na yan. Pero hindi naman siguro aabot sa ganito.
mga lodi, na isang gabi bigla na lang magkakaroon ng ganun. Nako, medyo maraming mauubos nun mga lodi, at magiging masama yun, masamang ano yun, masamang impression yun sa crypto pag nangyari yung ganito. Yung mga hindi nagki-crypto, magugulat yun, ito nang nangyari yan, naku, yuko na dyan. Kumbaga magiging masamang ano siya, masamang tingin pag ganito yung nangyari mga idol. So sana kahit na ganun, huwag naman ganito mangyari na talagang bumagsak yung Bitcoin, bumagsak yung... Ayoko naman ng ganun mga lodi, kasi bibili pa akong Bitcoin eh. Ito, sabi dito, hindi pala yung dapat eh. Pero sige, yaman na. Ito na. Mamaya na lang yan. So ito mga idol, interesting how Ripple has grown to dominate the global digital payment space, with Stellar has quietly built its network in parallel. It's possible Ripple has been financing Stellar's infrastructure alongside its own, no? Is XRP the bridge to XLM? So ito mga idol kung ikaw meron ka namang pares niyan, goods yan sa'yo. Parehas, di ba? Pero yung ibang wala XLM, kunyari, focus lang sila sa XRP, isipin na, sabi na, ano ba XLM? Ano ba yan? Ba't ganun? Parang lagi siyang nakakonekta kay XRP, ganyan-ganyan. So pag-aaralin nyo mabuti, yung gumawa kasi ng XLM mga idol, isa siya sa mga co-founder din ng XRP, ay ng Ripple, no? Si Jed McHale ba yan? Alam mo yung pangalan niya, basta isa siya dun ng mga lods, no? Parang umalis siya dito sa Ripple and then gumawa siya ng XLM. So hindi natin alam kung umalis ba siya dahil galit siya o plano talaga nila na magkaroon talaga ng ganyan. So kaya nga sabi, it's possible Ripple has been financing Stellar infrastructure alongside its own. So yun, pwede nga yun mga lods, no? Tapos ito, si Canary Capital CEO says it's working with Nasdaq's CBOE and New York Central Exchange, dito basta NYSE, on a generic listing standard for crypto, for spot crypto ETF. Altcoin ETFs including XRP could launch as soon as September or October. So pakinggan natin yung pinag-uusapan nila dito mga idol, which is ang galing ni ate, talagang binanggit niya XRP tsaka yung Chainlink eh. Wait lang, pakinggan niyo mabuti. To altcoins, including XRP and Litecoin. So Litecoin I know you pala, can't talk Chain. about these specific filings, but what do you think happens with those filings in general, with those spot crypto ETFs tied to altcoins? Well, the SEC has been working very closely with the exchanges, Nasdaq, CBOE, New York Stock Exchange, over the last 6 months to create a generic listing standard. And that got published in the last week. So what the generic listing standard will do is give at least some standards so that you don't have to go through an entire process like we did with Bitcoin, with other cryptocurrencies. That generic listing standard largely looks at futures. And does this token have a futures market in the US or not? And that's one of the qualifications. There's several other qualifications that also apply to other commodities. But if you look at what's proposed and what's public, it's still in the 21-day comment period. But once that's over, we do expect to see a lot of altcoins launching probably in September, October. Like the altcoin. So ayan na nga mga lods, no? Sabi nga nila 2 months eh. Yung binalita natin, no? 2 months, babahan ng spot ETF, mga idol, no? So ibig sabihin, kumbaga, it's not a matter of if na, it's a matter of when na lang na magkakaroon ng spot ETF yung XRP at ang iba pang mga crypto coins mga lodi, no? So goods yan. Because XRP was built for cross-border payments, fast, cheap, and scalable, trillions in value will eventually flow through the XRP ledger to power the global payment system mga idol, no? So sabi dito ni idol. So ayun na kasi mga lods eh. Alam nyo na eh, paulit-ulit na lang na sinasabi natin eh, na talagang parang XRP ledger yung kailangan para sa ating bagong financial system, no? Sipin nyo, mabilis, mura at scalable. O, 'di ba? So, yun na yun. Matindi talaga 'yan, mga loads. Sabi dito, ito rin, we don't know how big this monster is going to be, which is yung XRP yan, no? Hindi na nila kung gaano kalaki yung pwede mangyari sa kanya. Ripple and XRP is something you can't unsee once you ignore all the lies and misdirection and look into it yourself.
Paul Baron's eyes are wide open now. We've been right all along. So kasi nga ganito mga idol eh. Napaka-importante na ito mga Lodi. Kung mag-research ka sa crypto mga idol, dapat laging may facts. Titignan mo talaga kung ano talaga yung tama o mali o kwentong kutsero lang, mga ganun, di ba? Meron kasing mga talagang balita o mga news na talagang malilito ka kapag hindi mo alam yung tunay na kumbaga yung tunay na role ng XRP mga idol, no? Kasi yung ibang mga sabihin natin yung ibang mga tao kasi alos kasi Bitcoin Max yung iba yung iba kasi talaga sinasabi meme coins daw si XRP, hindi daw siya talaga ginagamit ng banks. Pag doon ganyan yung mga maririnig mo eh. Pero pwede mo namang siyang i-search at makikita mo at malalaman mo na mali yung mga ganun. No? So ayun mga lord, talagang lang, ignore all the lies and misdirection and look into it yourself, sabi mga lodi. No? Ayan. Ito kasi marami kasing sa riddle kung kailan daw yung moon, no? Si David Schwartz nag-post siya ng bata na pangalan When Moon. Pero pinost niya to nung August 27. So, marami nagsasabi na baka August 27 yung moon, no? Pwede na tayo lumipad sa August 27. Ayan yun, mga riddle. Mahina ako sa ganyan eh, mga lodi. Si Extra Bud yung magaling dyan eh. Tapos eto, ito yung mga magandang words na to, malulupit na to mga idol. No? XRP is being suppressed because it gives individuals true financial freedom. And that terrifies legacy institution and centralized powers. No? Doon sila natatakot sa XRP kasi bibigyan niya ng financial freedom yung mga tao. At ayun yung ayaw nila, no? Yung mga yan, ayaw nila yung mangyari yun. Adoption is slower than the tech allows. Not because the infrastructure isn't ready, but because control is the real battleground. Ayan mga lods, no? Pero once na, sabi nga, di ba? Once they flip the switch, yun na yun. Na? Tapos, ito gusto ko to, kaya ito yung nilas ko na babasahin eh. Time will tell how this plays out, sabi niya. But Ripple selling actually XRP for actual fiat. Kaya sinasabi ko kanina, dapat ang magkasunod is yung Ito. Ay, hindi. Ito pala. Ito. Yung sinasabi niya sa Tether tsaka sa Bitcoin. Kasi sabi dito mga idol, Ripple is selling actual XRP for actual fiat versus Saylor, si Michael Saylor, versus Saylor buying BTC with huge debt and issuing more and more shares with diluting his holders, all while telling people to own his stock instead of BTC while we have a quiet ironic victor, no? So ayan mga lodi, no. Kasi parang ang din eh. Yung iba kasi sinasabi, ba't bibili ka pa ng stock kung pwede ka naman ng MicroStrategy, pwede ka naman bumili ng Bitcoin ng sarili mo. Parang ganun. Ito yung sinasabi nila na issue dun sa Tether kasi sinasabi nila sa Tether daw ito lang to parang mga issue to kasi sa kanila pag nag-research kayo eh, no, na yung Tether daw talaga yung nagpopondo, no, para makabili yung MicroStrategy ng Bitcoin, which is yung Tether, sabi nga nila out of nowhere lang sila nagmi-mint ng mga nagpi-print ng mga stablecoin. So ayun yung pwedeng maging dahilan ng crash. Pag nag-crash yung Tether, ganoon din yung Bitcoin, mga idol. So tignan na lang natin. Pero sabi ko nga sana wag mangyari, no? Kasi syempre hindi lang Bitcoin, XRP yung maapektuhan, halos lahat ng mga coins. At syempre magiging trauma 'yun sa mga lalo na sa mga bago
Sa mga bago na kakapasok lang, tapos biglang ganun yung nangyari, no? Ay, nako, grabe yun, mga idol. Nakakatakot yun. So, ayan. Ayun yung news natin ngayon from local news natin, mga Lodi. Hanggang sa ating XRP, no? At sa ating mga global news kay Daddy Trump. So, ayan mga Lods. So, mamayang gabi ulit. News ulit tayo mga idol, no? Balikan natin yung trade ko kung ano nangyari. Na-liquidate na ba ako? Positive na ata, Uy, positive $1 na mi. 1.5 positive $1. So ayan, no? Ano pa to? Sa akin lang Hindi, wag niyo akong gaya, wag niyo gayahin yung trade na to mga idol. Baka mamaya dahil nandito pa tayo wag sumugal din kayo, bahala kayo sa buhay niyo Ako, wag na. Wag niyong gayahin. Pero sa tingin ko lang kasi ito talagang medyo mababa na to mga idol. Kasi once na kung bababaan mo pa yung iyong yung leverage mo, lalayo pa ng lalayo ang iyong liquidation, no? Kung ikaw naniniwala ka na hindi natatama to ng 2.5, 2 point something, is na yan. Ito, pag tumaas lang to ng konti, maglalak profit na ako dyan mga idol Pero sugal na tong 100 ko na to. Hindi ko na to tatanggalin dyan. Kaya nga pwede ko nang, ito na yung pang suporta dyan, yung last chance. No, ito na yung last chance natin. Pag tinamaan pa tayo. So ayan, hindi tayo. Kaya sabi ko sa inyo, yung gayahin ayun. So kita-kits tayo mamaya mga idol. Alam niyo na yan mga Lord, sana enjoy nyo pa rin ang ating video mga idol, no? Medyo masama kasi yung aking pakiramdam, nasundot yung mata ko ng panungkit ng sinampay, kaya masakit yung mata ko. So ayan mga idol, kita-kits tayo mamaya. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Sa mga sa mga wala pang crypto exchange dyan mga Lods, check nyo yung link natin dyan sa description. May VPN link din tayo dyan. Kung gagamit kayo ng BitGate sa cellphone, nandiyan yung code natin. So ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clubs TV, subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me, it's linked to description. Also, I have to tell you something. Nothing. Peace.